Mara's POV. Naging panatag ng kanyang paghinga, tanda nang siya'y tulog na. Hindi ko alam kung ano pang nararamdaman ko sa'yo, Jepoy. Sa lahat ng nalaman at nakita ko sapat na para sa akin. Hindi ako magpapakatang at magpapaloko sa'yo. I can still be your wife but don't expect anything from me. Kasalan tayo sa papel. Yan ang lagi kong ilalagay sa isip ko. Minsan na ako niloko at sinaktan. Hindi na ako papayag na maging tanga ulit. Nagkakamali ka ng niloko mo ko, Jepoy. Dahil matagal nang namatay ang dating Marang nakilala mo na mahina. Kasamang namatay ni Christian ang Mara na yun. Pangangalagaan kong mga iniwan ni Christian dahil yun na ang tanging alaalang iniwan niya sa akin at sa mga anak ko. Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa mga plano mo. Jepoy's POV. Nagising ako na wala si Mara sa tabi ko kaya bumangon agad ako at hinanap siya. May kasalanan akong nagawa kagabi sa kanya. Super late na akong nakauwi dahil nagkayayaan ng mga investors. Hindi ko inaasahan na doon sa Eleanor at sinundan ako hanggang makauwi. Nagring ang cellphone ko at nakita ang pangalan ni Mara. Hello babe, good morning. Tanong ko na makita ko siya ng caller. Tumawag lang ako para ipaalam na pumasok ako ngayon sa office. May kakaiba sa boses niya. It seems cold and no emotion. What? Why? I told you babe, you can do your work here. Takang tanong ko, stubborn woman? Marami akong aasikasuhin. Huwag ka nang pumasok at magpahinga na lang. Bye. Then she ended the call. Sigurado ako galit siya. I feel it. Imposible namang nakita niya kami kagabi ni Eleanor. Tulog na siya nang pumasok ako. Nagmadali ako at naligot nagbihes. Kailangan ko siyang makausap. Manang, kayo na po yung munang bahala sa mga bata. Baka malate na kami makauwi ni Mara. Bilin ko sa kaumalis papunta sa company. Pumasok ako sa office ni Mara kahit na sinabihan ako ng sekretary niya na bawal siyang istorbohin ng kahit sino. Kahit ako pa. Babe, lumapit ako sa kanya na hindi man lang siya nanggaangat ng tingin kahit na tinawag ko siya. Hindi niya ako pinansin na para bang hindi ako nag-e-exist sa harapan niya ngayon. I conclude, galit nga siya. Gising ba siya nung nakauwi ako at nakita niya ba kami ni Eleanor? Nilapitan ko siya at pumesto sa likuran niya. I hug her from behind, kissing her neck. I'm so sorry for coming home so late. I know you're mad. Hingi ko na paumanhin. She stopped what she's doing at nag-angat ng muka. You know, Jepoy, I don't care. Can't you see? Tons of paperworks. I'm busy. Get out now. Malamig na sabi niya. Babe, please, talk to me. I'm really sorry. Nagkayayaan ng mga new investors natin. That's why I came home so late. Hindi na maulit. I promise. Tinatanggal niyang pagkakayakap ko sa kanya pero hindi ko siya hinahayaan na makawala sa bisig ko. Please, Jepoy, ayoko makita ka't makausap. If you want, you can go to Eleanor and I don't give care. She said in a cold voice, poker face and no emotion. You saw us? Bulong ko. I can explain. Tumayo siya, tinarap ako. Look, Jepoy, I don't care. Galit niya akong tiningnan. Babe, I can explain. Nanatili ako't hindi natinag. She need to hear my explanation. Yes, Eleanor is with us. God knows I tried my very best to ignore her. Umiwas ako kahit kaharap ang dad niya. Hanggang matapos umuwi ako and I was about to open our gate. Nung nakita ko na sinundan niya ako, she begged na bumalik na kami sa dati. Pero wala namang kami dati. I told you she's obsessed and crazy over me. She wants me. She kissed me pero tinula ko siya. She cursed then left. Diretso ako nakatingin sa mga mata niya, hoping na sana maramdaman niya na nagsasabi ako ng totoo. God knows how much I love her at hindi ko magagawang lokohin siya. Simula noon hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Nakatingin lang siya sa akin, walang reaksyon. Nagtitigan kami hanggang nagbaba siya ng tingin. Get out now, Jepoy. I don't want to talk to you and see you. So please, leave me alone just for now. Tumali ko dito tumupumuli. Dinerecho ang ginagawa. Bagsak ang balikat na lumabas ako ng office niya. Bibigyan ko muna siya ng space na makapag-isip. Naguguluhan pa rin ako buong araw akong lutang at hindi makapagtrabaho ng maayos. Kinakamusta ko siya sa secretary niya at sinabi nitong hindi ito nag-lunch kanina. Maaga akong umuwi para ipaghanda siya ng dinner. I want to make it up to her. Nandiyan na yung mamara niyo? Tanong ko sa guard namin habang binubuksan ang gate para sa akin. Wala pa po, sir. Sir, nakaraan po may babaeng pumunta dito. Sumama po si Mamara sa kanya. Pagre-report nito sa akin. Babae? Oho, Eleanor po atang pangalan nun. Patuloy nito. Eleanor?
Pumasok ako sa bahay at pinaghanda si Mara ng dinner. Nakikipagbanding ako sa mga bata habang naghihintay sa kanya. 8 p.m. Wala pa rin siya kaya pinauna ko ng kumain ng mga bata at pinatulog. Cannot be reached ang phone niya. Nag-alala na ako kaya ang sekretary niyang tinawagan ko at nag-overtime daw ito. 11:58 p.m. na marinig kong pagpasok ng sasakyan niya. Nakapatay ang lahat ng ilaw. Tanging lampshade lang ang bukas sa living room. Pumasok siya ng pintuan at diretso sa sagdan. Hindi niya ako pinansin kahit na nakita niya ako naghihintay. Mara, we need to talk. Kalmadong sabi ko. Huminto siya. Wala tayong dapat pag-usapan, Jepoy. Matigas nitong sabi. Meron, alam ko nagpunta dito si Eleanor. Yeah, pumunta siya dito at sinabi lahat ng sekreto at plano mo. Galit na sad nito. What? Ano sekreto at plano? Takang tanong ko. Bumaba siya ng hagdan at lumapit sa akin. Sinampal niya ako ng napakalakas. Galit na galit ang mga matang nakatingin sa akin. Ano sekreto at plano? Anong kasinungalingan na sinabi ni Eleanor sa kanya? Gumagawa na siya ng paraan para masira ang pamilya ko, pero hindi ko hayaang mangyari yun. Alam ko ng lahat, Jepoy. Lahat ng sekreto at plano mo kaya ka nagbalik. Kaya una pa lang, lumalapit ka na sa akin. Kaya palang bait-bait mo't lagi ka nandyan para sa akin noon hanggang ngayon. Kaya pala, dahil may hidden agenda ka? Umiiyak na tumakbo si Mara paakyat ng hagdan. Hindi agad ako nakakilos para sundan siya. I told her to trust me. Pero kahit konti wala ba siyang tiwala sa akin? Naniwala agad siya sa mga kasinungalingan ni Eleanor? Ano sekreto at plano bang pinagsasabi ni Eleanor para magkaganito si Mara? Sinundan ko siya sa silid namin pero nakalak ito. Mukhang matutulog ako ngayon sa guest room. Maybe she needed space to think. Hahayaan ko muna siyang makapag-isip at matimbang ang totoo. Kailangan tapusin ko ng kahibangan ni Eleanor bago niya masira ng tuluyan ang pamilya ko. Mara's POV. No matter how hard I try to control my anger and jealousy, lumabas pa din at hindi ko mapigilan. I told him I don't want to see him at talk to him. I came home late dahil gusto kong umiwas. Gusto ko munang kumalma at makapag-isip. Paulit-ulit na nagra-rewind yung halikan nila ni Eleanor. Naalala ko nung nahuli ko si Christian at Almira noon. Parang nag-uulit ang nakaraan. Hawak ni Almira sa leeg si Christian noon. Then now si Eleanor, she knows the secret and plans of Jepoy. She told me everything at naguguluhan ako. Jepoy told me to trust him. When explained what happened, he was looking into my eyes without blinking. Pinaramdam niya sa akin na dapat ko siyang paniwalaan at pagkatiwalaan. Pinaramdam niya na nagsasabi siya ng totoo. It was 3 a.m. and I'm still awake. Jepoy didn't attempt to sleep in our room. Lumabas ako and look for him. Inisa-isa kong guest room pero wala siya. Dumiretso ako sa library. And there he is. Hawak ang phone at nakaharap sa bintana. Yes, attorney. Sagot nito sa kausap. I know masamang makinig pero bigla akong kinutuban kaya nanatili ako nakikinig. If that's what they want, walang mawawala sa company kung babawiin nilang shares. Pinag-aralan ko ng lahat and I want them out. Patuloy nito, may bakas ng galit ang boses. Yes, Mara believed all her lies. I don't know yet what Eleanor said to Mara. But I'm really sure masasama ang mga pinagsasabi niya. Diretso ang kaso, attorney. Sinisira niya kami ni Mara at masisira din ang plano natin dahil kay Eleanor. Sabi nito na nakapagpataka sa akin. Plano? Ano nga bang plano ni Jepoy? Tuloy ang plano, attorney. Kailangan mailipat lahat ng mga naiwan ni Christian sa pangalan ko. I want Mara out of. Naputol ang pagsasalita nito. Napakapit ako sa doorknob dahilan para bumuksan ang pintuan at nakita kong gulat sa mukha ni Jepoy. Nabitawan ng phone. Nanginginig ako. Mabilis akong tumakbo pataas pabalik sa kwarto. Mara! Tawag nito. Mabilis niya akong naabutan. Ano narinig mo? Tanong nito. Enough lang para marinig ang plano mo. Lumuluhang sagot ko. Mara, please listen to me. Trust me with this. In God's perfect time, I can explain to you everything one by one. Nagsusumamang sabi nito. Hinawakan ng mukha ko para maiharap sa kanya. No, Jepoy. I promise na iingatan ko lahat ng mga iniwan ni Christian. Yun na lang ang alaala niya sa amin. Kukunin mo pa? Kaya ka pala ganyan sa akin noon hanggang ngayon dahil sa mga maiiwan ni Christian? Pera lang palang katapat mo. Galit na sigaw ko. Gulat na gulat si Jepoy. Nabitawan niyang hawak sa mukha ko. Nagulat ka ba dahil alam ko? Well, Eleanor told me. Alam ko ng plano mo. Gusto ko na ng annulment, Jepoy. Ginamit mo lang ako at ang mga anak ko. Pinukol ko siya ng masamang tingin. Trust me, Mara, please. Pagsusuma mo pa rin ito. Trust you? How, Jepoy? Sabihin mo sa akin ang lahat, baka sakaling maintindihan pa kita. Okay, please calm down. I will tell you the real reason and the real plan.
Pinaupo ako nito sa sofa sa loob ng library. Naupo siya sa harapan ko at sapu ang ulo. Speak. Nilihim ko sa iyong lahat dahil ayoko madami ka sa problema ng kumpanya. Unti-unti na naluluging kumpanya, Mara. Hindi ko alam kung sino nagpapabagsak sa kumpanya. I received threats, even Christian nung buhay pa siya. Kahit anong gawin namin ni attorney, wala kaming magawa. Nag-hired kami ng private investigator para malaman kung sino yung nasa likod ng lahat. Malapit na tayo mabankrupt, Mara. Ayoko sanang gawin ang suggestion ni attorney na kunin ang mga naiwan ni Christian sa inyo. But yun yung kailangan para maisalbang mga negosyo natin. Halos sa bunutan na nitong ulo niya. What? Kung totoo yan, bakit hindi niyo pinaalam sa akin noon pa? Ayaw ni Christian. Lumuhod dito sa harapan ko. Please babe, believe me, totoong mga sinasabi ko. And Eleanor, why do you want them out in our company? Tanong ko. I want them out dahil sangkot sila sa illegal na negosyo. At hindi dapat tayo madamay dahil mas lalo tayong babagsak kapag nasangkot tayo sa kanila. Maniniwala ba ako? I saw you two kissing. How can I trust you? Lumuluhang sabi ko, sobrang sakit sa akin ng part na yon. Pakaramdam ko, naulit ang nakaraan, si Almira at Christian noon, si Eleanor and Jepoy ngayon. Pinaliwanag ko na yan sa'yo, babe. Please believe me, God knows how much I truly love you. Lumuhod dito't niyakap ako. Tahimik kaming umiyak sa library. Nakayakap siya sa akin, pinasan niya lahat ng problemang mag-isa. I pity him. My dear Jeffrey, please babe, trust me, believe in me. Gagawin ko lahat, wag lang tayong bumagsak. Wag lang masira ang pamilya natin. Mahalaga kayo sa akin, kayong pamilya ko, kayong buhay ko. Hindi ko hayaang mawalan ng trabaho ang mga umaasa sa kumpanya natin. Gagawin ko lahat, kakayanin ko lahat. Just please don't leave me and stay with me. Umiiyak na sabi nito. Sa kagapuhan taglay ni Jepoy, sa kakisigan at katalinuhan nito, lalaking-lalaki ang dating, hindi nahiyang umiyak sa harapan ko. Ipapaubaya ko sa iyong lahat ng iniwan ni Christian. I still have my own business. Kakayanin natin to. Hindi ako mawawala, nandito lang ako hanggang sa huli. Niyakap ko siya ng mahigpit to give him assurance. I love you, babe. Thank you so much. Hinawakan itong mukha ko tinitigan. I love you too. Ngumiti ako sa kanya at niyakap siya. Hindi ko papayagan na masira tayo ni Eleanor. Aalisin ko sila sa kumpanya para hindi na makapanggulo sa atin. Tumango ako. Deep inside, nararamdaman kong pagiging totoo ni Jepoy sa lahat ng sinabi niya. Gagawin ko lahat ng makakaya kung matulungan ko lang siya sa mga problema. This will be a lesson to me. Hindi na ako maniniwala sa mga gaya ni Eleanor at makikinig. Magtitiwala at maniniwala lang ako sa asawa ko. Pagkatapos ay lahat ni attorney ang lahat ng informations at details ng mga problema, nakapag-decide na akong tulungan at ibigay ang mga naiwan ni Christian, except sa iniwan niya para kay Mindy and Maureen. Babe, thank you. Jepoy mouthed. Mag-asawa tayo, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Nakangiting sagot ko, niyakap niya ako. Hindi na ako maglilihim sa'yo na mabibigat na problema. Magkasama nating haharapin lahat ng pagsubok. Basta magtiwala ka lang sa akin. Mas sumigpit ang yakap nito tumalik sa pisngi ko. Siya, lovebirds, mauna na ako para maasikaso at ma-process ng lahat. Paalam ni attorney. Sige po, attorney. Maraming salamat po. Balitaan niyo po kami kaagad. Paalam ni Jepoy. Ngayon tayong dalawa na lang nandito. Pwede ba katang masolo? Miss na kita eh. Pilyong ngiti nang sumilay sa labi nito. Ikaw talaga. Nakangiting umakyat kami pupunta sa aming silid. Kahit anong problema ang dumating, as long as Jepoy is here with me, kayang-kaya kong harapin. Magtitiwala lang ako sa kanya at sa kanya lang ako maniniwala. Nasaan ang boss mo? Galit na sigaw ni Eleanor sa opisina ni Jepoy nang madatnan ko. Miss Eleanor, huwag kang gumawa ng eksena dito. Walang emosyon saway ko sa kanya. Kulang na lang magwala sa sobrang galit. Iyo, bakit ikaw na nandito? Hindi niyo pwedeng gawin sa amin ng ganong bagay. Sigaw nito turo sa akin. Magagawa namin ang gusto namin dahil kaming may hawak sa company. Hindi darating ang husband ko kung yun ang inaasahan mo. Wala pa rin akong emosyon at naiinis sa pagkakaskandalosa ng babaeng to. Hindi ako papayag na ibabalik yung investment namin hanggang hindi si Jeffrey ang nakakaharap sa akin at nagsasabi. Sa kanya lang ako susunod at makikinig. Nakangiti to na parabang nagkakaroon pa ng pagbabago. Okay, I call my husband now. I smirk at her. Note the sarcasm. Before I dial Jepoy's number. Oh, hi there, husband. Miss Eleanor wants to see you here and tell her personally the agenda of this board meeting. Sweet na pagkausap ko kay Jepoy habang nakatingin kay Eleanor na parang dragon. Anytime uusok na sa galit.
That's what you get. Okay babe, we will wait for you. Oo, I love you too. Hindi ko tinanggal ang tingin sa kanya habang malambing na nag-usap kami ni Jepoy saka ko binulsang cellphone. Tell them to have a break and wait for Jepoy to arrive. Bulong ko sa sekretary ko kasaka ako lumabas muna para sumagap ng hangin. Nang gigigil ako sa sobrang inis sa babaeng mukhang palaka na may palakang lahing higat at gabi sa sobrang kati. Maghintay na lang po tayo sa pagdating ng CEO/President Torralba. Let's have a break po muna. Narinig ko pagbibigay alam ng sekretarya ko. Nilakong pinto ng opisina ko para walang makaistorbo. Pilit kong kinakalmang sarili ko. Ano bang klaseng babaeng yun? Hanggang dito sa opisina dinadalang kakatihan. Pakikita ko sa kanya kung sino ang legal wife. Relax Mara, masisira ang poise mo. Lumipas ang 15 minutos nang mag-ring ang cellphone ko. Hello madam, nandito na po ang CEO President Jeffrey Torralba. Pagbibigay alam ng sekretarya ko. Okay, babalik na ako dyan. Thanks. Naglakad ako patungo sa boardroom. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong na agad ako ni Jepoy ng halik ngunit mabilis lang. Agad lumipad ang tingin ko kay Eleanor na namumula sa galit. Hi babe, bati ko kay Jepoy. Sapat lang na marinig ni Eleanor. I miss you babe. Sabay halik muli ni Jepoy. O siya, tama na. I-continue na natin ang meeting. Magkahawa kaming humarap sa mga board members, investors at attorneys. It's true, panimula ni Jepoy. But why? Can you please give me a valid reason? Akala mo maamong tupang kumakausap kay Jepoy si Eleanor. Hindi mo gugustuhin marinig ng mga tao nandito ang mga dahilan ko kung bakit dahil ikakasira niyo yun. Well, if you really want to know the reason why, pwede ko sabihin with your consent. Makahulog ang tingin ng pinukol ni Jepoy kay Eleanor. Mahigpit tinawakan ni Jepoy ang kamay ko't di binibitawan. Tahimik lang ako nakatingin at nakikinig habang nasa tabi ni Jepoy. Fine, I know what you're referring to. I will pull our investment out. But this is not the end, Jeffrey. You will pay for this humiliation. Galit itong lumabas at binagsak ang pinto. Makahulog ang nagtingin na ng mga tao sa harapan namin. Thanks God, sumuko na din sila. We want a legal business. Hindi mahahaluan ang illegal na ikakabagsak namin. Nakangiti sabi ni Mr. Jaire, isang investor namin. Lahat ng taong nasa boardroom na ito ay alam ng katotohanan. Nagkunwari kaming lahat na wala pa silang alam sa mga illegal na aktibidades nila Eleanor para sila na mismo sumuko at mag-pull out ng investment nila sa company. Mahigpit akong niyakap ni Jepoy. Thanks babe for supporting me. Magiging maayos din ang lahat. Bulong nito. Welcome babe. Nandito lang ako palagi. Lahat haharapin natin magkasama. Gumanti din ako ng yakap dito. Isa-isang nagpaalam mga board members, investors at attorneys. Tama bang narinig ko? You call me babe? Ngiting-ngiting sabi ni Jepoy. Yes, why? Nautal na tanong ko. Kinikilig ka no? Biro ko. Kalma Mara. Diyos kong puso mo baka lumabas na dyan at tumakbo sa sobrang hiya sa asawa mo. Parang ganun na nga. Tumatawang hinapit pa ako nito't lalo't palapit sa kanya. Sus, para yun lang, kinikilig ka na. Biro ko pa. Nagiging sweet na atang misis ko. Ano nakain mo kanina? Pangaasar nito. Che, tumigil ka na nga. Namumulang sabi ko dahil naalala kong quickie na ginawa namin bago ako pumasok sa opisina. Ayaw niya akong pakawalan kaya pinagbigyan ko na siya sa hiling niyang quickie. Hindi naman masamang lumandi kahit minsan, right? I love it when you're sweet baby. Kumikislap ang mata nito sa kilig. Masarap naman ang breakfast kanina, hindi ba? Sabay tawa nitong na malakas. Shut up, pervert. Diyan ka na nga. Namumula sa iyang tumakbo na ako palabas. Naririnig ko pang tawa niya na parang musika sa pandinig ko. You're beautiful when you're blushing, sigaw nito. Pesteng lalaki yun, kailangan pa bang banggitin yun? Nakakahiya. Naalala kong quicking nangyari. Shit, kinikilig ako sa kagwapuhan taglay ng asawa ko habang tumatawa. Kambal man sila ni Christian, iisama ng mukha nila sa unang tingin magkaiba pa rin sila. Kapag nakilala mo, magkaibang taglay na kagwapuhan at appeal. Headline sa television at newspaper ang pagkakahuli sa papa ni Eleanor. Hindi na namin ikinagulat ang nangyari. Maraming illegal na aktibidades ang mag-ama. Dinadaan nilang lahat sa negosyo nila para hindi halata ng mga otoridad. Wala namang sikretong hindi nabubunyag. Walang nagawa ang mga connection nila kaya nahulit nakakulong na ngayon ang papa ni Eleanor. Ngunit si Eleanor ay nawawala. Patuloy pa rin itong hinahanap ng pulisya. Natatakot ako, Jepoy. Tumabi ako ng higa kay Jepoy at yumakap. Sa loob ng isang buwan, unti-unti na nakakabawi ang kumpanya at nakahikayat na ng mga bagong investors. Pero doble ingat na kami dahil baka may makalusot ulit na maaaring makasira at makapagpabagsak sa kumpanya.
Don't worry babe, nandito ako at hindi ko kayo pababayaan. Magdadagdag tayo na security. Humalikit sa noo ko. Magpahinga ka na, huwag ka na mag-isip. Unless may gusto ka pang ibang gawin. Anito nakangisi na napakapilyo. Pervert, sinampal ko siya ng pabiro sa mukha niya. Nagagawa niya talagang alisin ng takot na nararamdaman ko. Baka lang naman makakalusot ako babe, medyo 1 week nang wala eh. Tumawa ulit ito. Napakahilig mo talaga, tumatawang sabi ko. We just cuddle and go to sleep facing and hugging each other. I love this life Lord, please sana po tuloy-tuloy na. Maaga akong gumising para maghanda sa pagpasok sa opisina. For now, nag-work na ulit ako sa company dahil gusto kong tulungan sa Japoy sa lahat ng bagay. Gusto kong magkatulong naming harapin ang pagsasaayos ng kumpanya. Manang, kayo na po yung bahala sa mga bata. Agahan niyo pong pagsundo, mag-iingat po kayo. Bilin ko sa katulong namin, Mindy and Maureen, ang bilin ko ha? Ano nga yun? Tanong ko sa dalawang anak ko. Wag na wag kami makikipag-usap at lalong wag sasama sa ibang tao. Hihintayin si Yaya na sunduin kami. Chorus na sagot ng dalawang anak ko. Good, huwag kakalimutan, okay? Paninigurado ko. Yes, ma'am. Chorus muling sagot ng mga ito. Let's go, babe. Kids ng mga bilin namin ng ma'am nyo, ha? Susundin, ha? Paalam ni Jepoy. Sabay kaming pumapasok sa office. Wait, kukunin ko lang iniluto ko lunch for us. Kinuha ko lunchbox at sumama na palabas sa kanya. Kinakabahan ako habang papalayo sa sakyan namin sa bahay. Hindi ko maipaliwanag at maintindihan kung bakit. Nahalata na Japoy na hindi ako mapakali. Masama ba pakaramdam mo? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman. Bigla kasi akong kinabahan, sagot ko. Dala lang siguro ng stress nitong mga nakaraang araw. Sagot ko na lang, take a nap, love traffic pa naman. Gigisingin na lang kita pag nandun na tayo. Nag-aalalang sabi nito, okay love. Pumikit ako at pinilit ang sarili ko makatulog. Lumulutang ang isip ko at kumakabog ang dibdib sa kaba. Relax Mara, bumabalik na sa ayos ang lahat. Wala na problema. Love, wake up. Nandito na tayo. Gising ni Japoy. Inayos ko sarili at lumabas na sa sasakyan. Naglakad kami pupunta sa elevator. Ayos na pakaramdam mo? Nag-aalala pa rin tanong nito. Yes, I'm fine now. Nagsinungaling ako dahil ayaw ko na mag-alala siya. Pero nandito pa din ang kaba. Babe, your phone is ringing. Untag ni Japoy. Okay ka na ba talaga? Ihahatid na lang kaya kita pa uwi. Hindi ko na malay nag-ring pa lang cellphone ko. No love, I'm okay. Iwas ko't sinagot ang phone. Unknown number. Hello, who's this? Tanong ko. Ma'am, Dad, help us! Sigaw ng mga batang humihingi ng tulong. Wait, Mindy? Maureen? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nalamig at nawala ng kulay ang pakaramdam. Nangingigat na wala ng lakas sa mga tuhod ko. Love! Takang tanong ni Japoy. Tumingin ako sa kanya, nanginginig ang mga kamay ko. Dinig kong pagtawa ng pamilyar na boses na yon. Tumatawa siya na parang nagwagi sa isang contest. Babe? Babe? Tanong ni Japoy at tinawakan ako sa braso. Sino yan? Huwag mo saktan ang mga anak ko, parang awa mo na, please. Pagmamakaawa ko. Hinablot ni Japoy ang phone pero ended na ang call. Ang mga anak ko. Nang hinang nawalan ako ng malay at bumagsak sa mga bisig ni Japoy. Mindy? Maureen? Nasaan kayo? Mom, here! Please answer me! Mom! Mom! Narinig kong tawag ni Mindy. Nakakasilaw ang liwanag, hindi ko sila maaninag. Nasisilaw ang mata ko pero pinipilit mo silang aninagin. Diyan lang kayo! Huwag kayong aalis dyan! Lalapit na ako! Naglakad ako palapit sa kanila kahit na nakakasilaw ang sobrang liwanag na hindi ko alam kung saan nagmumula. Malapit na ako! Malapit na! Mom, we love you so much! Nakangiti habang magkahawak kamay si Mindy at Maureen. Unti-unti silang naglaho nang hahawakan ko na sila. No! Sigaw ko habang lumuluha. Please, huwag niyo akong iwan! Humihikbing pakiusap ko. Love, wake up! Narinig kong boses na Japoy. Wake up please! Nagmulat ako ng mga mata. Baka sa mukha niyang labis na pag-aalala. Kamustang pakaramdam mo? Masuyong tanong niya. Japoy, ang mga bata. Napahagulol ako at yumakap sa kanya. Ang mga bata, Jepoy, may kumuha sa kanila. Alam ko na si Eleanor yun. I know. She called me to. Don't worry, ako nang bahala sa lahat. Just trust me. I'll save them. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nanginginig ako sa sobrang takot at pag-alala para sa mga anak ko. Silang lahat sa akin, hindi ko kayang may mangyaring masama sa kanila. Please, calm down, babe. Aalis ako mamaya sa tinakdang oras ni Eleanor. Ililigtas ko mga anak natin. Magiging maayos din ang lahat.
Kumalas ako sa pagkakayakap at tinitigan siya. Ano sabi niya nung tumawag sa'yo? Sinaktan niya ba yung mga anak ko? Maayos bang lagay nila? Saan kayo magkikita? Sasama ako. Sunod-sunod ko ang tanong habang naluha. Hindi ko kayang may mangyayaring masama kay Mindy at Maureen. No babe, stay here. Kailangan mo magpahinga. Hinaplos niyang mukha ko, kitang-kita kong sari-saring emosyon sa mga mata niya. Pero pinipilit niya magpakatatag para sa akin at sa mga anak namin. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang naka-uniforming pulis. Sir, oras na po. Pagbibigay alam to. Teka, saan kayo makikita? Ano bang sabi niya? Lagi mong tatandaan na mahal kita noon pa. Mahal ko kayo ng mga bata. Hinalikan niya ako ng matagal. Pakiramdam ko parang namamaalam siya na parang hindi kami magkikita ulit. Nawala na siya sa paningin ko. Naiiwan ako tulalang nakatingin sa pintuang nilabasan niya. Bakit ganun? Isa sa mga tanong ko hindi niya sinagot. Ano bang nangyayari? Bakit hindi niya magawang ipaalam sa akin? Lord, sana po iligtas niyo po si Jepoy at ang mga anak ko. Huwag niyo po silang pababayaan. Sila lahat sa akin. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa kanila. Please huwag niyo po silang pababayaan. Parang awa niyo na po. Pinapaubaya ko na po sa inyo ang lahat. Mabilis akong kumilos. Bumaba ng kama at madaling naghanap ng damit sa bag. Mabuti na lang may damit na pwede kong maisuot. Dumiretso agad ako sa CR at sinutan damit sa kapinatong ang hospital gown na suot ko kanina at mabilis na lumabas. Binuksan kong pinto habang hila-hilang dextrose kong nakasabit. Ma'am, bilin po ni sir na wag po kayong palalabasin habang hindi pa po clear ang lahat. Delikado po. Sabi ng pulis na nakabantay sa pintuan. Magpapahangin lang ako. Hindi ko kayang nasa loob lang nang nahihirapan akong huminga. Hindi ako lalayo. Pero ma'am, sige po pero nasa likod niya lang po kami. Napipilitang sagot nito. Tumango ako't ngumiti. Binilisan ko ang lakad pero hindi masyadong nagpahalata. Dahan-dahan kong kinalas ang dextrose ko. Lumiko agad ako sa hallway patago sa bantay ko tinungo ang fire exit. Patakbong bumaba ako na hagdan habang hinuhubad ang hospital gown na pinatong ko sa damit ko. Kinuha ko cellphone ko sa bulsa ng pants ko, tinawagan ang huling numerong tumawag sa akin. 2 ring pa lang ay sumagot na nasa kabilang linya. Magkita tayo, nasan ka? Diretsa kong agad sa kanya. Sinabi niya ang lugar kung nasan siya. Nakalabas ako ng ospital at agad sumakay sa nakaparadang taxing nakita kong nakapark sa gilid ng entrance ng ospital. Sinabi kong address ng lugar na pupuntahan ko tumandar ng kotse. Hintayin niyo ako. Sino kaya ang tinawagan ni Mara? May iligtas kaya ni Jepoy ang 2 anak nila? Bakit kaya tila namamaalam si Jepoy? Mangyari din kaya kay Jepoy ang sinapit ni Christian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.